Mabigat ang pustahan dito eh. Tas, kung sa tingin mo na ikaw talaga ang pinakamalakas, hinahamon kita, pustahan. Ipusta mo yung balbas mo, tapos yung balbas mo pag nanalo ako. Pag natalo ako, papaskinhead ako 3 taon. Ano? May kumpiyansa ka ba? Alam mo, maganda kung matutuloy yun eh. Naisip ko nga kung paano kung doon na lang na-judge mismo yung laban, tapos kung sino matatalo eh, may upuan na ng barbero doon, tapos may razor na. He's gonna come really hard because there's a lot of things on the line right now, so... Kasi si Abra eh, kahit naman magpakalbo siya, wala tinutubo pa naman yun eh. Mahirap magpatubo ng balbas. Grabe, yung baga sa ano eh, image na ni Batas yun eh. Yung mo, tanggalan mo ng balbas si Batas, ano magiging itsura ni diba? Kung sino matalo, re-razor rin na lang. Skinhead si Abra, tatabasin yung balbas ni Batas. So maganda kung ganun. Si Abra, kalbuhin mo, pag sundero lang yun, parang wala lang eh. Si Batas, tanggalan mo ng balbas. Ano magiging itsura ni Batas? Diba? Mahirap yun. Taasada ng konti pustahan. Kung sinong matalo, tumigil na mag-rap. Yun na lang. Para ano, di ba? Kasi mas masarap yun, maaari na. Kumbaga, buhok, tangin na. Mahirap yun. Larangan mo yun eh. Parang ka nang nagbigti nun. Eh kung yung tao na nakaisip ng ganun, hindi ko alam kung sino nakaisip nun. Iiwan mo pagra-rap. Sibakan sila ng showta nila, pwede yun. Pero yung ganun, mahirap yun. Naku, Abra versus Batas, tigil rap, tsaka tatanggalin yung balbas. Naku. Hindi mo pwedeng sabihin ititigil mo yung rap, parang pinusta mo na nanay mo. So yun, tsaka, well, pinagbigyan ko lang naman si Abra na mag-rematch kami para ano, kasi nag-choke siya dati. So, kung ano man yung mga nasulit na dati, at least marinig ko man lang. Yun. So, sana wag ka na mag-choke. I would have wanted to see that missing footage because the very first flip-top battle, I judged it. According sa mga tao nasa paligid niya, tsaka kay Abra, kuhang-kuha niya na rin yung battle, nakuha niya yung crowd reaction, kaya alam niya mga nakalimutan na line. That's a really tough one because I saw them battle the first time and I think it was pretty even until like Abra kind of lost his breath, lost his footing, lost his like lyrics along the way. And base doon sa mga nakalimutan na line, kung di niya nakalimutan yun, sigurado mananalo siya sa battle nun. And pero ngayon, syempre, si Batas, iba na rin si Batas ngayon eh. And Batas got him on that one. In my opinion, that first match. Dati nakikita natin puro mura lang, puro aggression. Pero ngayon talagang iba na rin yung laman na sinasabi ni Batas. Palagi ko mahihirapan din si Abra dito. Nababase ko lang kay Batas, magaling siya sumulat ng letra. Ang problema, yung pag-deliver, parang kasi banda siya eh. Banda eh, iba yung tumbok ng pananalita niya eh. Pero si Abra at si Batas, malalaman nyo kung ano yung gusto nilang habulin sa battle. May gusto silang patunayan at yun ay parang Sunmig Light na hanggat hindi mo iniinom, hindi mo malalaman ang lasa. Hanggat di mo pinapanood, hindi mo malalaman yung ibig kong sabihin. For Abra, he's had a lot of battles after that. He won a lot of times after that. He didn't choke after that. You know what I mean? Like he might have, maybe. But then... Let's put it this way, a lot of unexpected things are gonna happen. You know what I mean? You should prepare for the best and for the worst. Wala na ako kailangan sabihin kay Abra. Yung battle, sa battle ko na sabihin lahat sa kanya. So, alam mo yun, kung fan kayo ni Abra, kung ano pa man, tangina para sa inyo to. Sasakit puso nyo. Tangina. Abra, sure na. Si Abra naman, siyempre, halos galing pa ng eskwela, parang mainit pa yung lagi sumisulat, laging nagbabasa, pariwa yung isip. Pwede, pero depende kasi, maraming hati eh. May mga tao kasi na talagang loyal kay Batas na kahit na anong mangyari, Batas pa rin ako, solidong Batas to. Kahit na anong mangyari, solidong Abra ako, ganun eh. Mahirap mag-ano eh. Pero tingin ko, mahirap husgahan niya, magandang laban niya, nabangan niya.